Sa gitna ng bayan ng Santa Clara, may nakatayo pa ring isang lumang bahay na bato mula pa noong panahon ng Kastila. Ang bahay ay itinayo ng pamilyang Montemayor, isa sa pinakamayaman noong kanilang panahon. Matagal na itong iniwan ng mga tagapagmana at ngayon nakatiwangwang na lamang, iniiwasan ng mga tao. Ayon sa mga matatanda, sa loob ng bahay na bato ay maraming nawawala. Hindi lang hayop, kundi pati mga tao. Ilang kabataang nagtatangkang pumasok para lang mag-imbestiga ay hindi na muli pang nakakalabas. Kaya't unti-unti, naging alamat na ang bahay. At tinawag ng mga taga-baryo bilang bahay ng mga nawawala. Ngunit sa kabila ng mga babala, dumating si Elena, isang batang mamamahayag na galing Maynila. Pinadala siya ng kanyang editor upang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga haunted houses ng bansa. Determinado siyang pabulaanan ng mga kwento at patunayan na katahang isip lamang ang lahat. Tanghali pa lang nang dumating si Elena sa Santa Clara. Mainit ang araw, ngunit nang makalapit siya sa bahay na bato, tila ng lamig ang kanyang balat. Ang bahay ay 2 palapag. Gawa sa bato ang unang palapag at kahoy ang ikalawa. Ang mga bintanay malalaki, ngunit ang ilan ay basag-basag na. Ang balkonahe ay may mga sirang kahoy at ang bakuran ay puno ng ligaw na damo. Kinuha ni Elena ang kanyang camera at nagsimulang mag-record. Habang naglalakad papasok, naramdaman niya ang bigat ng paligid. Para bang may mga matang nakamasid mula sa loob. Binuksan niya ang lumang pintuan. Umalingaw-ngaw ang tunog nito. Parang daing ng isang matandang matagal nang natutulog. Pasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy, alikabok at kaagnasan. Ang sala ay malawak. May mga lumang kasangkapang natatakpan ng puting tela. Sa gitna ay may isang malaking chandelier na puno ng sapot ng gagamba. Napakagandang lokasyon, sabi niya sa sarili habang kinukunan ng video ang paligid. Ngunit sa sulok ng kanyang lente, may gumalaw na tila anino. At nang ibaba niya ang kamera, wala naman tao. At habang tumatagal siya sa loob, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang palatandaan. Una, nakarinig siya ng mga yabag mula sa 2 palapag, kahit siya lang naman ang naroon. Sunod ay may mga pintong kusa na lang bubukas at sumasara. Minsan ay nakakarinig siya ng mga mahihinang tinig ng babae na tila umaawit ng pampatulog ng bata. Sa hapong iyon, nagpasya siyang magsiyasat sa 2 palapag. Makat siya sa lumang hagdan na umuuga sa bawat hakbang. Pagdating niya sa itaas, tumambad sa kanya ang mga kwarto ng pamilya Montemayor. Sa unang kwarto, may nakita siyang lumang kama na may kupas na kurtina. Sa mesa, may nakapatong na diary. Binuksan niya ito at nabasa ang huling sulat. Naririnig ko silang naglalakad tuwing gabi. Ang mga batang hindi ko kilala, pero pumapasok sa aking silid. Hindi ko sila pinapalabas. Hindi ko rin sila mapaalis. Hindi ko rin sila dapat makita ng diretso sapagkat kapag nasisilayan ko sila ng buo, ako'y isasama nila. Kinilabutan si Elena ngunit imbis na matakot ay mas lalo siyang nainganyo. Alam niyang mahalaga ito para sa kanyang dokumentaryo. Sa unang gabi niya, nagpasyang manatili si Elena sa loob ng bahay para sa karagdagang footage. Habang nagsisimula ng dumilim, inilatag niya ang kanyang mga gamit sa sala. Camera, flashlight at audio recorder. 10:00 ng gabi nang magsimulang maging kakaiba ang paligid. Lumamig ang hangin at ang mga kurtina sa bintana ay gumagalaw na parang may dumadaan. Bigla niyang narinig ang mahihinang yabag na bumababa mula sa itaas. Mabagal at tila nakakapanindig balahibo. May tao ba rito? Tanong niya, ngunit walang sumagot. Nagpatuloy ang mga yabag hanggang sa may bumagsak na vase mula sa istante. Nang kanyang silipin, wala naman tao. Ngunit nang balikan niya ang kanyang kamera, may nakita siyang malinaw na aninong dumaan sa kanyang likuran. At eksaktong 12:00 ng gabi ay biglang tumigil ang lahat ng tunog.
Wala na ang huni ng mga kuliglig. Wala na ang ihip ng hangin. Tanging tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Sa dulo ng pasilyo, may liwanag na kumislap mula sa isang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang flashlight, at nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang batang babae. Nakaputi, nakatalikod, at mahaba ang buhok. "Hello?" Tawag niya. Nanginginig. Dahan-dahang lumingon ang bata. Maputla ang mga muka. At wala itong mga mata. Pawang itim na butas lamang. Humindi ito. At sabay, humiti ito. At sabay na nagsindi ang lahat ng kandila sa kwarto. Napaatras si Elena, ngunit nang lumingon siya sa pasilyo ay may isa pang batang naroon. At sa kabilang dulo, isa pa. Hanggang sa mapagtanto niyang napapalibutan na siya ng mga batang walang mata. Lahat ay nakangiti at lahat ay nakatingin sa kanya. Nagtatatakbo siya pababa. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, napilok siya at natumba. At nang bumangon, nasa harap na siya ng malaking portrait. Portrait ng pamilyang Montemayor. Noon lamang niya napansin na sa likuran ng pamilyang nakapinta ay may batang nakatayuring maputla, nakaputi at walang mata. Eksaktong mga multong nakita niya. Napansin din niya ang isa pang detalye. Sa pinakailalim ng portrait, may bagong nakapintang muka. Mukha niya mismo. Nakangiti, ngunit walang mga mata. Lumipas ang oras na puno ng sigaw, pagdakbo, at paghihingal ni Elena. Pilit siyang lumalabas ng bahay, ngunit tuwing binubuksan niya ang pinto, nagbabalik siya sa sala. Para bang ang bahay ay nilalaro lamang siya. Hindi siya pinapalabas. Sa huling pagkakataon, tinangka niyang basagin ang isang bintana upang makatakas. Ngunit nang hampasin niya ito, ang salamin ay hindi nabasag. Sa halip, naging refleksyon. At sa refleksyon na iyon, nakita niyang nakatayo siya kasama ng mga batang walang mata habang nakangiti ng malaki. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong bahay at tuluyan nang nawala si Elena.